Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat ka ng balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretso at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa, bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Mo, tsaka bukod sa kabit, yung girlfriend mo sa Itbulaga. Nako. Alam mo kasi sa Itbulaga, Bryce, alam naman ng mga taga doon kung sino yung karelasyon ni Tito Sen. Siyempre, hindi magsasalita Oo. Maraming, hindi naman lahat, pero may mga may alam naman yan. Ang pinaka nakakatawa nga ako dahil yung girlfriend niya na taga Itbulaga, dito mo, sabay pa sila ni Bossing. Uy. Nagkabukingan. Nagkabukingan? Gusto niyo pa ba talaga? Gusto niyo talagang, ano? Gusto niyo ba? Gusto niyo ba talaga? Gusto niyo bang awayin pa talaga ako? At ano? Ako, ang panglaban ko lang dito, yung katotohanan. Yan. Magkaribal? Si Bossing tsaka si Tito Soto magkaribal pala? Hindi kaya si ano yun, yung bigla-biglang, hindi kaya si Pia Guanyo yun? Tanong lang ha, hindi, palagay ko hindi si Pia Guanyo yun kasi biglang iniwalayan ni Big Soto si Pia Guanyo Palagay ko hindi naman si Pia Guanyo no? Palagay ko lang kasi naging girlfriend ni Big Soto si Pia Guanyo. Tanong lang. Pero palagay ko hindi naman si Pia Guanyo. Palagay ko mabait naman si Pia Guanyo. Bakit biglang nagiwalay si Pia Guanyo tsaka si Big Soto no? Yes, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Today is November 3, 20. May naiintindihan po ba kasi sinabi niya? Pakinggan po niya, may naiintindihan ba kasi sinabi niya? Yes, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Today is November 3, 2025 at pang-5. May naiintindihan kayo? Ako, bulol na ako pero siya parang feeling niya siguro maganda yung pagsasalita niya. Pakinggan niyo ha. Yes, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel. Welcome back to my YouTube Pakinggan niyo. Yes, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Today is November 3, 2025 at pang-5 na po natin itong live stream. Oo, nakakalimang live stream siya. Talagang matinding pangangailangan yata, Clara. Matinding pangangailangan yata sa pera yan Ako nga, hindi na ako makatatlo, makalima sa isang araw, makaapat Wala namang balita, ikaw, ang dami mong alami balita Di ba? Kung ano pinagsasabi mo sa YouTube channel mo para makapag-upload ka lang, mahiya ka naman. Yes, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Today is November 2025 at pang-5 na po natin itong live stream. Nakita ko lang. Pang-5 live stream, ano ka? ABS-CBN? Kailangan ko i-take up kahit maiksian lang mga kapatid. Oo, kailangan ito ng pera kahit maiksi ang vlog lang. Okay, medyo itong si Anjo Iliana ay... Nako, sumausaw din to. Sumausaw din kay Anjo Iliana. Alam ko po na naiirita kayo sa boses niya at sa pagmumukha niya mga kareaksyon. Tatanggalin po natin yung pagmumukha niya Yung ano na lang niya, yung boses niya kasi may sasabihin siya dito Pakinggan po natin, baba natin yung si Anjo Iliana. Nag-iingay ba to? Nag-iingay ba to? At halatang halata ang kanyang purpose, mga kaklir. Halatang halata ang kanyang purpose. Natin bigyan natin na konting konteksto. Si Anjo Iliana, mga kaklir, binigyan ng trabaho ni Jingo Estrada sa Senado. Naging best friend na din daw si Robin Padilla.
Okay? This is, kailan to? May 3, 2023. Bakit? Kawalan ng trabaho. Tama na. Kailangan niya ng pera. Tama na, nagtrabaho siya kay Jingo Estrada. Anong problema no? Nagtrabaho naman. Ikaw, anong ginagawa mo sa Malacanang? Tama na, Claire. Tama na. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong post ni Boss Dada. Sabi niya, is there such a thing? I thought Tito Sen, Senator Tito Soto, was kind. Isinare lang ni Boss Dada ang pahayag ni Anjo Ilana. Delikado ito. Oh, basahin ko ang pahayag ni Anjo Ilana tungkol kay Tito Sen, Senator Soto. Okay. Tito Sen, ang dami mo namang pinalabas na mga bayaran mo na vloggers. Ibig sabihin, tinitira nila si Anjo Ilana. Gusto mo talaga ng laglagan? Okay ba sa iyo yun? Gusto mo sabihin ko na yung medyo asterisk T, kabit. Sabihin ko yung kabit mo mula 2013 na pinalakad mo sa akin. Patay kayo ngayon. Sabihin mo lang, Tito Sen, at ibabox reveal ko na sa taong bayan kung sino yung kabit mo mula 2013. Sige lang, banatan nyo lang ako at marami pa akong ilalabas. Ito na kasing Anjo Ilana, talagang palaban na rin eh. May post pa akong nabasa, sabi niya is, hindi ako takot sa TVG, Tito, Vic, and Joey. May sindikato dyan, sabi niya. Ano pa? Kasi si Anjo Ilana dating host din ng na kasama nila sa Itbulaga. So marami siyang alam. Ano pa? Tito Sen, sabi niya, maglabas ka na lang ng resibo mo. Yung pangako mo noon na yung buong sweldo mo, pag manalo ka, itutulong mo sa mahirap na estudyante. Maglabas ka na lang ng resibo mo. Ang up to na, wala pang resibo. So, lumalabas ngayon, mayroon ng bangayan between Tito Sen and Anjo Ilana at ito, maraming vloggers na tumitira kay Anjo Ilana. So, laglagan na ba? Tingnan natin kung anong mangyari. Kung i-reveal, sigurado, deny to death. Wala yan. Nagbasa lang ako sa mga comments, people who reacted. Yun. 8,600. 18,000 ang nag-react. 8,600 ang nag-like. 8,000 ang tumatawa. I don't know sinong tinatawanan, sinong nilalike. Boss Dada, wahaha, may kabit? Ethel Pineda, si Dr. Ethel ito. Lagot siya kay Helen. Aisha, kabit reveal na yan. Alexandra Mayer, booking, merong kabit, kaya pa na panay kurap sa kaban. Tayo na. Risa Siriaco, may ganon. Dali medyo maingay tumasa. May ganon pala, Tito Sen. Sinal ka rin pala, akala ko makabasag pinggan. Huli ka ngayon. Anyway, speaking of Anjo Ilana, ano na ito, napuno na rin ng salok. Makita mo yung mga post niya, puros mga pro Duterte, puros anti-BBM ang kanyang mga posto. Matuturing ba nating kapwa nating DDS si Anjo Ilana? I hope so.
Kasi yung isang hindi ko makalimutan na post or video niya, sabi niya, ang pinakamalinis na presidente hindi lang sa buong Pilipinas, kundi sa buong mundo ay si PBBM. Bakit? Palagi siyang naghuhugas kamay. So, anong mga paghuhugas kamay ng Pangulo? Una, ito daw, corruption ngayon, wala siyang kasalanan. Pasalamatan pa daw natin siya dahil siya ang nag-reveal. Siya ang nag-booking. Sabi naman ni Dr. Richard Mata, hindi po ang Lord po ang nag-reveal, nag-booking dahil after na magmayabang ang Pangulo sa kanyang SONA last year, yung 5,500 flood control projects, dumating kaagad ang Bagyo Katrina. At sunod-sunod na yan hanggang ngayon na nalaman na natin ang buong katotohanan kasi nga, I believe so, na talagang binuking sila ng Panginoon. So, bakit pumutok ng todo itong flood control anomaly na ito? Ayan, dahil sa una, nagmayabang. Pangalawa, yung pag-interview ni Julius Babaw at Corina Sanchez sa mag-asawang Diskaya. Doon na pornada o nagalit ng taong bayan kasi nga kontraktor lang. Nung una naghihirap. Tapos sabi nila sa interview, paano kayo yumaman, naging bilyonaryo? Dahil sa DPWH. Birin mo yan, 40 luxury cars ang ibinida. Halos nakakalula. Plus mansion na bahay at iba pa. Kontraktor lang yan ha. Iba pa yung mga mambabatas. Ano yung mambabatas? Aircraft naman, mga jet plane, mga helicopters. Nako, nakakatawa o nakakaawa si Saldico kasi viral ngayon yung video, kumakain siya sa isang restaurant sa isang bansa, nilapitan siya ng Pinay. Sir, kumusta na kayo? Mag-attend ba kayo ng ICI hearing? Nako, kumaripas ng takbo si Saldico, takip ang mata, takbo talaga palabas. Awang-awa, kawawa ang kalagayan nitong Saldico, wala na siyang sense of privacy at saka peace of mind. Kasi kahit saan siya magpunta, may mga Pilipino na nagmamasid. He can run, but he cannot hide from the eyes, angry eyes of Filipinos all over the world. Kawawa. Yun na po ang sinasabi natin mga kareaksyon. Sa politika, mahirap po masabi, kakampi ko yan, kaibigan ko yan, yan yung, alam po ninyo, ako bilib ako kay Pangulong Duterte. Kasi bakit kanyo? Ang sidekick niya si Bongo, si Bato, especially si Bongo naging loyal, tapat. Bakit? Kasi ang Pangulong Duterte mga kareaksyon, hindi siya katulad ni Tito Soto. Ang Pangulong Duterte, wag ka lang lalabag sa batas at magta-traitor sa bayan. Hindi kanya pakikialaman, re-respetuhin kanya Wala siyang pakialam kung babayero ka, hindi ka babayero, basta ang pagmamahal sa bayan ang inuuna niya Pero dito mga kareaksyon, itong si Tito Soto para yatang inaatake itong si Anjo Iliana ng mga trolls niya, Ang taon na lang, ilalatag ko na kung ano talaga nangyari dyan sa Itbulaga. O hindi ako takot sa TBJ, ano pinagsasabi niyo? Yan Spolarium Pepsi Paloma. Tingnan mo. Pati yung ibang banda ginawa na ng kwento tong Pepsi Paloma. Pepsi with ice cream please. Masarap ba 'yon? Pepsi with ice cream. Spill the tea. Ayan na nga, may nag-spill na ako ng isang tea.
Si Director Bert De Leon mula 1979 ay direktor ng Itbulaga. Bago namatay, umiiyak sa akin. Kasi pinagsasaksak siya sa likod, siniraan siya para matanggal siya bilang direktor. Pati yung asawa niya, yung naiwan niyang asawa, umiiyak sa akin dahil winalang hiya siya. Oo, plinano. Kaya may sindikato dyan sa Itbulaga. Masasama ibang tao dyan. Ang hindi lang masamang... Di ba mga ka-reaction? Kaya dito, palagay ko may kalalagyan itong si Tito Soto mga ka-reaction sa ginagawa niyang ito kay Anjo Iliana. But I would imagine that his purpose here was... Bigla pong naging spokesperson ni Donald Trump itong si Bongbong Marcos. Pakinggan po ninyo. I would imagine that his purpose here was to connect back with ASEAN and with South Korea and with Japan and then meet with Xi Jinping. And he managed to... Kasi pagkatapos na yung meeting nila ni Xi Jinping, umuwi na kaagad. Di ba mga ka-reaction? Kaya itong si Bongbong Marcos, malayo na po ang kanyang nilalakbo. Hindi na natin maabot to eh. Iba na po yung direksyon ni Bongbong Marcos eh. Di ba? Bakit ikaw, Tito Soto, ano bang galing mo? Di ba may tinotorjak ka sa Las Vegas, di ba? Nako, tinotorjak. Si Ilona? Di ba pinupuntahan mo siya sa Vegas? Nako po. Hindi pumupunta ka ng Amerika, Tito Nako. Soto? Bakit mo siya binibisita? Inaalayan mo ba siya ng bundle-bundle na pera? Nako. Alam ba ni Helen Gamboa yan? No. Maliban kay Pepsi, meron pa yan, sa Vegas. Pupunta siya dyan eh. Anong ginagawa mo sa Las Vegas? Okay, ba't meron kang dinadalaw na certain Ilona? Nako po. Anong kahayupan yan, Tito Soto? Kung makaarte kayo, mga hayop kayo. Grabe po yan, no? Kung makaarte kayo, mga hayop kayo. Yan ang sinasabi natin, Tito Sen, eh. Yan ang sinasabi kasi natin, mga ka-reaction. Mahirap kasi pag ikaw ay isang hindi marunong at least wag mong babuhin si Anjo Iliana. Mahirap yan pag binababoy mo si Anjo Iliana eh. Di ba? Grabe na to eh. Ito si Bongbong Marcos po, papakita ko sa inyo. Bang 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 bang. Yan po ang pagkakaiba ng Pangulong Duterte kay Bongbong Marcos. Ang Pangulong Duterte nasa gitna lagi lagi siya nasa gitna, katabi ni Xi Jinping, katabi ni Vladimir Putin. Si Bongbong Marcos po, saan siya nilagay ito? Sa inyo, tingnan nyo. Wala siya sa gitna, Si Xi Jinping, Korea, nasa siya, Bongbong Marcos. Ang Pangulong Duterte nasa gitna, makapangyarihan siya eh. Si Bongbong Marcos, nandun po siya sa pinakadulo. Ayun na, tingnan nyo. Ayun, nakita nyo si Bongbong Marcos, yun sa kamay. Ayun, yung pinakadulo, para siyang salimpusa, yung ropor. Para siyang ropor. Para po siyang ropor, mga karyasong. Kawawang Bongbong Marcos, malapit na siya mapatalsik sa Malacanang. Yan, naririnig na natin yan, mga karyasong. Hindi siya abot ng 2028. Pero gagawin po nila lahat ng mga drastic measure. Gagawin po nila lahat para lamang talagang mapanatili at hindi makaupo si Sara Duterte. Pero mga ka-reaction, imposible po yan. Dahil ang taong bayan ay gigil na. I think, ito naman tao na to, si Tinyo, ang iimbestigahan daw nila yung Dolomite Beach. Huwag nyo nang iimbestigahan yung Dolomite Beach. Ibalik nyo lahat ng basura doon sa Manila Bay. Big Soto si Pia Guanyo eh. Palagay ko hindi naman si Pia Guanyo Palagay ko lang kasi naging girlfriend ni Big Soto si Pia Guanyo. Tanong lang. Pero palagay ko hindi naman si Pia Guanyo. Palagay ko mabait naman si Pia Guanyo. Bakit biglang nagiwalay si Pia Guanyo at si Big Soto Yes, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Today is November 20. May naiintindihan po ba kasi sinabi niya? Pakinggan po niya, may naiintindihan ba kasi sinabi niya?
Yes, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Today is November 3, 2025 at pang-5. May naintindihan kayo? Ako, bulol na ako, pero siya parang feeling niya siguro, maganda yung pagsasalita niya. Pakingganin nyo, ha? Yes, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel. Welcome back my YouTube Pakingganin nyo. Yes, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Today is November 3, 2025 at pang-5 na po natin itong live stream. Ako, nakakalimang live stream siya. Talagang matinding pangangailangan yata, Clear, matinding pangangailangan yata sa pera yan, ha? Ako nga, hindi na ako makatatlo, makalima sa isang araw, makaapat eh. Wala namang balita, ikaw, ang dami mong alami balita eh. Di ba? Kung ano pinagsasabi mo sa YouTube channel mo eh. Para makapag-upload ka lang, mahiya ka naman. Yes, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Today is November 2, 2025 at pang-5 na po natin itong live stream. Nakita ko lang. Pang-5 live stream, ano ka? ABS-CBN? Kailangan ko i-take up kahit maiksian lang mga kapatid. Oo, kailangan ito ng pera kahit maiksi ang vlog lang. Okay, medyo itong si Anjo Iliana ay... Nako, sumausaw din to. Sumausaw din kay Anjo Iliana. Alam ko po na naiirita kayo sa boses niya at sa pagmumukha niya, mga ka-reaction. Tatanggalin po natin yung pagmumukha niya, ha? Yung ano na lang niya, yung boses niya, kasi may sasabihin siya dito, ha? Pakinggan po natin, baba natin yung si Anjo Iliana. Nag-iingay ba to? Nag-iingay ba to? At halatang halata ang kanyang purpose, mga ka-clear. Halatang halata ang kanyang purpose. Natin, ha? Bigyan natin na konting konteksto. Si Anjo Iliana, mga ka-clear, yan na. Binigyan ng trabaho ni Jingo Estrada sa Senado. Naging best friend na din daw si Robin Padilla. Okay? This is, kailan to? May 3, 2023. Bakit? Kawala ng trabaho. Tama na. Kailangan niya ng pera. Tama na, nagtrabaho siya kay Jingo Estrada. Anong problema nun? Nagtrabaho naman. Ikaw, anong ginagawa mo sa Malacanang? Tama na, Claire. Tama na. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong post ni Boss Dada. Sabi niya, is there such a thing? I thought Tito Sen, Senator Tito Soto, was kind. Isinare lang ni Boss Dada ang pahayag ni Anjo Iliana. Delikado ito. Basahin ko ang pahayag ni Anjo Iliana tungkol kay Tito Sen, Senator Soto. Okay. Tito Sen, ang dami mo namang pinalabas na mga bayaran mo na vloggers. Ibig sabihin, tinitira nila si Anjo Iliana. Gusto mo talaga ng laglagan? Okay ba sa iyo yun? Gusto mo sabihin ko na yung kabit. Sabihin ko yung kabit mo mula 2013 na pinalakad mo sa akin. Patay kayo ngayon. Sabihin mo lang, Tito Sen, at ibabox reveal ko na sa taong bayan kung sino yung kabit mo mula 2013. Sige lang. Banatan nyo lang ako at marami pa akong ilalabas. Ito na kasing Anjo Iliana, talagang palaban na rin eh. May post pa akong nabasa, sabi niya is, hindi ako takot sa TVG, Tito, Vic, and Joey. May sindikato dyan, sabi niya. Ano pa? Kasi, si Anjo Iliana dating host din ng na kasama nila sa Itbulaga. So marami siyang alam. Ano pa? Tito Sen, sabi niya, maglabas ka na lang ng resibo mo. Yung pangako mo noon na yung buong sweldo mo pag manalo ka, itutulong mo sa mahirap na estudyante. Maglabas ka na lang ng resibo mo. Ang up to na, wala pang resibo. So,
lumalabas ngayon, mayroon ng bangayan between Tito Sen and Anjo Iliana at ito, maraming vloggers na tumitira kay Anjo Iliana. So, laglagan na ba? Tingnan natin kung anong mangyari. Kung i-reveal, sigurado, deny to death. Wala yan. Nagbasa lang ako sa mga comments, ano.